Pag-uusapan naman natin sa video na ito guys, no, yung isa na naman sa teaching ni Jesus Christ, no, na sinabi niya sa mga disciples niya na ang mga disciples niya ay sila yung salt of the earth, no, kumbaga sila yung asin sa mundong ito, no. Bakit nga ba nasabi ni Jesus Christ na yung mga disciples niya or mga alagad niya ay salt sa mundong ito, no? Ano nga ba ang ibig sabihin niya, no? Pero bago ang lahat, patunayan ko muna sa inyo na yan ay sinabi niya rito sa Bible. Nakasaad yan sa Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Ibig sabihin, yung mga disciple niya nga ay tinawag niya na salt of the earth. Tayo rin ang mga believers, ganun din sa atin, tayo ang salt of the earth. Pero nakalagay dito, kapag ang asin daw ay nawalan ng lasa, paano daw maibalik sa dati ang lasa na ito? Kasi nakasaad dito, kapag ang isang bagay ay katulad ng asin, wala ng lasa, hindi na siya makakapag-add ng flavor sa pagkain. Ang magandang gawin dito ay itatapo na. Kapag tinapo na siya, ang mangyayari sa kanya, tatapakan na lang siya ng mga paa ng tao, yuyurakan, ganun ang mangyayari kapag contaminated na ang asin. Ganun din sa mga Christians, no? Ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito na tinawag tayong salt of the earth kasi gusto niya maging positive influence tayo sa mundong ito. Tinawag niya tayo para maging life-preserving tayo, no? Ma-preserve natin yung mga moral values, yung mga spiritual life ng mga tao at saka magdagdag tayo ng flavor sa buhay ng mga tao. Katulad ng salt, noong unang panahon na hindi pa uso ang ref kasi hindi pa na-imbento yung ref, no? Ang salt ay isa sa pinakamahalagang bagay na ginagamit ng tao kasi ginagamit nila ito bilang preservatives. Kasi naabutan ko pa dati na kapag may karne kami sa bahay, halimbawa marami yung karne na yon kasi galing sa piyestahan, binigay ng mga kamag-anakan, no? Kapag marami yung karne kasi hindi kayang lutuin ng isang kainan lang, kailangan paabutin ng ilang araw. Ang ginagawa ng magulang ko ay nilalagyan ng asin kasi ang asin na yon pampahaba ng buhay ng karne na yon para maiwasan na masira, maiwasan na mabulok, no? Ganun ang isa sa tagamit ng asin noong unang panahon, no? Dapat ganun din tayo ng mga Christians, no? I-promote natin sa mundong ito yung goodness, yung kabutihan at kailangan makipag-combat tayo para maiwasan na huwag tuluyang mabulok ang kabutihan o katinuan ng mga tao na tsaka dapat ay magsisilbi tayong tagapagbigay lasa sa buhay ng mga tao, no? Sa pamamagitan ng mga actions natin, kung ano man yung mga pananalita natin na ginagamit natin sa kapwa natin kasi tulad ng sinabi ko bilang Christians, tayo ang reflection ni God, no? Tayo ang nag-i-embody ng values ni God kaya dapat ay ipakita natin sa tao yung kung ano yung mga biblical na values para pamarisa nila tayo, no? Para tayo yung magiging role model nila, no? Yung mga tao na mga unbelievers, no? Para sa ganon ay maisipan din nila na gawin kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin, no? So, ano-ano nga ba ang functions ng salt na ito? Kung bakit sinabi sa atin na bilang Christians tayo ang salt of the earth. Isa na talaga dyan, tulad ng sinabi ko, ang salt ay nagbibigay flavor. Ang salt ay isa sa pinakamahalaga na bagay na ginagamit ng tao kasi ang salt nga na ito, nagbibigay flavor. Yan ang number 1 ng function niya. Nagbibigay flavor siya sa pagkain, no? Halos lahat ng tao ay gumagamit ng salt. Kapag tayo nagluluto tayo, kailangan natin ng asin para magkalasa yung pagkain natin. Kaya natin na-i-enjoy yung mga pagkain natin. Kaya tayo napapasarap sa pagkain. Kaya napaparami ang kain natin. Dahil yan sa asin. Lalo na kapag tama yung timpla, masarap ang timpla ng nagluto. Talagang magaganahan tayong kumain kapag tama ang timpla at masarap yung pagkain. Diba? Pero kapag matabang, hindi tama ang timpla, hindi tama ang lasa, mawawalan ka ng gana, diba? Itatapon mo siya, diba? Kasi wala kang ganang kumain dahil hindi mo nagustuhan ang lasa, no? Kaya, ang asin ay nakakapagdagdag flavor siya sa lahat ng mga pagkain. Yan ang number 1 na function ng asin, no? At saka pangalawa naman na function ng asin, ay ginagawa siyang preservatives kasi tulad nga ng unang panahon na hindi pa uso ang ref, ang asin ay ginagamit nilang preservatives para hindi mabulok, para hindi masira ang pagkain nila, para magamit pa nila or maluto pa nila sa susunod na mga araw, no? At saka pangatlo naman na functions ng asin ay ginagamit siya bilang purification, no? Kasi ang
ang asin ay nagtataglay siya ng quality na nakakapaglinis siya or nakakapag-heal siya, no? Nakakagaling siya or nakakalinis siya. Kasi ako, danas ko ito, no? Noong naranasan ko na hindi ako nakatulog ng halos 1 buwan, hindi ko alam nung una kung anong gagawin ko. Tapos hanggang sa napag-aralan ko na yung asin ay nakakapag-purify siya ng negative energy, no? So ang ginawa ko, sinubukan kong maligo ng asin, as in, tuwing maligo ako araw-araw, yung panghuling banlaw ko, yung tubig na panghuling banlaw ko, nilalagyan ko ng asin, no? Biniwisikan ko siya ng asin. Pero bago yon, ipinagdadasal ko muna siya, pinagpipray ko muna yung tubig na may asin na yon bago ko siya ipaligo. Tapos yung pagbanlaw ko na yon, hindi ko na siya babanlawan ulit ng pure na tubig, no? Yun na yung pinakahuling banlaw ko, yung tubig na may asin, no? Napaka-effective niya, no? Kasi noong inumpisahan kong maligo ng asin, wala na yung nasagap kong negativity, no? Nakatulog na ako, as in, gabi-gabi bumalik sa normal yung tulog ko. Kaya doon pa lang, napatunayan ko talaga na effective ang asin na panglinis ng negative energy, no? Nakakapag-heal siya, no? Katulad din ng unang panahon, si God ay yung mga choosing people niya, yung mga Israelites ay kapag may mga ceremonial offering sila, ino-offer nila kay God. Pinag-uutos ni God sa kanila na kailangan muna nilang wisikan ng asin yung mga ino-offer nila. Kasi ang asin na ito ay sumisimbolo sa purity ng intensyon ng isang tao, no? Doon mapapatunayan na yung intensyon nila sa pag-offer ay pure siya, no? Dalisay ang intensyon nila kapag nilagyan ng asin, kasi nga ang asin sumisimbolo ng purity. Kasi alam naman natin na ang asin ay natural flavor, walang halong kung ano-anong sangkap, no? Kaya natural lang siya, kaya pure siya, di ba? Kaya sumisimbolo siya sa purity ng isang tao, no? Kaya meron silang tinatawag na covenant of salt noong unang panahon, no? Panahon ni Moses dati, siya yung naglilid sa mga Israelites, no? Yan ay meron silang tinatawag na covenant of salt, no? Kaya mahalaga talaga ang asin kasi marami siyang functions, marami siyang gamit, no? At saka bilang Christians naman, no, alamin natin kung ano nga ba ang role natin sa mundong ito bilang salt, kasi tinawag nga tayo na salt of the earth, to. Number 1 na talaga, dapat ay tayo ang magpi-preserve sa mundong ito, di ba? Preserving the world. Kumbaga, tayo ang naatasan ng mga laga sa mundong ito, kasi alam naman natin na ang mundong ginagalawan natin, pasama na ng pasama, no? Kumbaga, halos kakaramihan na ng mga tao ay naiingganyo sa paggawa ng masama, gawa ng hindi magandang impluwensya ng mundong ito. Ang mga tao ay naiimpluwensyahan sa paggawa ng masama, at saka obserbahan nyo, ang pag-uugali ng mga tao ay iba na, nawawala na yung mga biblical values ng mga tao. Kaya tayo mga Christians ay tungkulin natin na i-preserve yung mundo na ito, kumbaga sa pamamagitan ng magandang gawa natin, kung anong mga actions man yung ginagawa natin, kung anong pananalita man yung sinasabi natin sa kapwa natin, dapat ayun ay naaayon sa mga salita ng Diyos, naaayon sa kalooban ng Diyos, para tayo yung magiging role model ng mga tao, para pamarisan nila tayo, para maiwasan natin na tuluyang mabulok ang magandang pag-uugali ng tao, para maiwasan natin na tuluyang mabulok yung spiritual life ng mga tao. Kasi di ba kadalasan ng mga tao ay hindi na alam kung paano mag-pray, hindi na marunong magsimba, hindi na marunong magbasa ng Bible. Kaya kung tayo nakikita ng mga tao na ang gawain natin ay puro mga pang-Diyos na gawain, maaaring ma-impluwensyahan natin sila para gumawa din sila ng katulad ng ginagawa natin. Kaya yun ang isa sa role natin kung bakit tinawag tayo na salt of the earth, no? Number 2 naman na role ng Christians kung bakit tinawag tayo na salt of the earth ay dapat tayo ang magbibigay ng flavor spiritually sa mundong ito, no? Kumbaga, tayo mga believers ay tinawag tayo para mag-promote tayo ng goodness or kabutihan sa mundong ito. Tinawag tayo para ipakita sa mga tao kung paano magmahal, kung paano maging mabait sa kapwa, kung paano ang tamang pagtrato sa kapwa, no? Kailangan mamuhay tayo ng may purpose, kasi bilang Christians, bilang believers, tayo ang nag-i-embody sa values ni God sa mundong ito. Tayo ang reflection ni God sa mundong ito, di ba? Dapat tayo ang sinasalamin ng mga tao sa mundong ito, na sa pamamagitan ng pagtingin nila sa atin ay nakikita nila yung values ni God sa values natin, di ba? Dapat ganun tayo ng mga believers, na para mag-add tayo ng flavor sa buhay ng mga tao, di ba? Kasi kahit gaano pa ka-successful yung tao na yan, kung sila hindi nila alam yung
mga biblical values, wala silang spiritual life, ay kulang pa rin yung lasa nila. Matabang pa rin sila kumbaga kasi hindi balance yung buhay nila, hindi nila alam yung regarding spiritual at saka yung mga values nila, hindi nila natutunan kung paano yung mga biblical values. Kaya bilang Christian, tungkulin natin na ipaalam yan sa kanila, tungkulin natin na ipromote sa mundong ito yung mga biblical values na yan, no? Para magdagdag lasa tayo sa buhay ng mga tao, no? At saka pangatlong role naman ng isang Christian sa mundong ito, kung bakit tinawag tayo na salt, ay para mag-promote tayo ng purity at saka holiness. Bilang Christians ay ipakita natin sa mga tao na pure yung intensyon natin, no? Malinis yung hangarin natin kung ano man yung ginagawa natin, katulad ng pag-share ng gospel ni God. Katulad nitong ginagawa natin na pangangaral sa mga salita ng Diyos, kasi gusto natin na matuto din ang mga tao sa mga salita ng Diyos. Dapat siguraduhin natin na malinis ang intensyon natin sa paggawa nito. Diba? Dapat huwag tayong humingi ng kapalit sa kung ano man yung ginagawa natin. Dapat ay tapat tayo sa tungkulin natin, tapat tayo sa layunin natin, kung ano ang layunin natin sa mga ginagawa natin. Ang layunin natin para mapaganda ang buhay sa mundong ito, para ang mga tao ay ilapit sila sa Diyos. Dapat maging tapat tayo at malinis tayo sa intensyon natin sa mga ginagawa natin, at ipakita natin sa mundong ito ang banal na pamumuhay natin. Ipakita natin sa mundong ito na tayo ay banal na tao, as in namumuhay tayo, na ang pamumuhay natin na aayon sa kalooban ng Diyos, na aayon sa mga salita ng Diyos, pati yung mga pag-uugali natin ay banal tayo. Dapat makita ng tao yun bilang Christians, kasi tayo nga ang role model nila, para tularan nila tayo, para pamarisan nila tayo kung ano man yung pag-uugali na pinapakita natin sa kanila, para ganun din ang gawin nila kung ano man yung mga actions na ginagawa natin sa mundong ito na visible sa kanila. Tularan din nila, ganun din yung actions na gagawin nila, diba? Kaya kailangan maging role model tayo bilang isang Christians, no? Pang-apat naman na role natin ay dapat ay gumawa tayo ng kakaiba sa mundong ito, diba? Making a difference, diba? Kasi alam naman natin na ang mundong ito, ang mga tao sa mundong ito ay sumusunod sila sa kung ano man yung trend sa mundong ito, di ba? Umaayon sila sa kalakaran ng mundong ito. Kadalasan talaga, aminin man natin o hindi, kadalasan sa mga tao sa mundong ito ay sumusunod sila or umaayon sila sa kalakaran ng mundong ito. Kumbaga, kung ano yung trend, kung ano yung uso, doon din sila, di ba? Sunod sa uso, ika nga nila, no? Kaya tayo na mga Christians ay tinawag tayo para ibahin natin yung mga ginagawa natin. Huwag tayong mag-fit in sa mundong ito, kasi tayo na mga Christians ay dapat ay iba tayo. Huwag tayong magsunod-sunuran, huwag tayong maging passive, di ba? Huwag tayong magpapadictate sa iba, huwag tayong magpapainganyo sa kung ano man yung mga itinuturo sa atin ng iba na alam naman natin na mali, no? Kaya gumawa tayo ng ibang mga gawain na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pinag-uutos nga sa atin na huwag nga tayong umayon sa mundong ito, kung hindi magkaroon tayo ng pagbabago ng isip natin, di ba? Nang sa ganon, maunawaan natin kung ano yung mga mabubuting gawain, kung ano yung masamang gawain, no? Para ma-discern natin, magkaroon tayo ng pang-unawa, di ba? Huwag nating i-fit in yung mga sarili natin, kasi hindi tayo tinawag para mag-fit in sa mundong ito, kasi alam naman natin na ang kalakaran sa mundong ito ay hindi maganda, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, di ba? Kaya mag-iba tayo, ibahin natin, magkaroon tayo ng magandang impact sa mundong ito, di ba? Magkaroon tayo ng magandang impluwensya sa mundong ito, ipakita natin sa mga tao, ipromote natin sa mga tao yung biblical values, para yun ang susundin nila, para magkaroon pa rin sila ng kaalaman kung ano yung mga biblical values, yung mga gusto ni God na ugaliin natin sa mundong ito, kung anong pamumuhay ang gusto ni God na gawin natin sa mundong ito, no? Para magkaroon ng awareness ang mga tao, ma-awaken sila, di ba? Magising sila sa katotohanan, imulat natin yung mga mata nila sa katotohanan, no? Nakasaad din yan dito sa Bible. Sabi sa James chapter 4 verse 17, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Kasi tayo na mga Christian, alam natin kung ano ang tamang gawin. Kasi tayo, nakakapagbasa tayo ng Bible, alam natin ang mga salita ng Diyos, kaya alam natin kung ano ang tamang gawin. Pero kapag tayo daw nabigo na gawin ito, ang sabi dito, kasalanan sa Diyos yun. Kasi alam natin kung ano yung tama, kung ano yung wastong gawin, pero hindi natin ginagawa, nagkakasala tayo sa Diyos kapag ganun ang gawain natin, no? Kaya kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, yun ang i-promote natin sa mundong ito, huwag yung kamalian, no?
Kasi tulad na nakasaad sa Bible, kapag ikaw nawala na yung lasa mo, halimbawa Christian ka, nawawala na yung saltiness mo, nawawala na yung lasa mo, useless ka na, wala ka ng pagkinabang, kaya kailangan mo nang itapon, no? Kaya dapat ay wag nating hayaan na mawala ang saltiness natin bilang isang Christians, kasi tayo nga itinawag bilang salt of the earth, no? Panindigan natin, gawin natin yung responsibility natin bilang salt of the earth, no? Pero kung hindi man naiwasan na talagang nawala yung saltiness natin, gawa ng mga disobedience natin sa salita ng Diyos, gawa ng pagiging careless natin, halimbawa, naging careless tayo sa mga decision makings natin, sa mga choices natin, nagpatempt tayo sa kalaban, gumawa tayo ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos, gumawa tayo ng mga gawain na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, ay isa lang ang dapat nating gawin, no? Ang dapat nating gawin, magsisi tayo kaagad kung ano man yung kasalanan na nagawa natin, i-confess natin kay God yung pagkakasala natin, humingi tayo ng tulong kay God para i-restore niya yung saltiness natin, para i-restore niya yung alat natin, no? Para maipagpatuloy natin kung ano man yung purpose natin sa mundong ito, maipagpatuloy natin yung assignment natin sa mundong ito para marating talaga natin kung ano yung destination natin, no? Kung ano yung nag-aantay sa atin balang araw para makamta natin, kung ano yung pinapromise ni God sa atin na mga believers na gumagawa ng will ni God, no? Yung eternal life na nag-aantay sa atin sa kabilang buhay, no? Kaya sana guys, no, wag nating hayaan na mawala yung saltiness natin bilang isang Christians, no? Dapat ay ma-maintain natin ito para maipagpatuloy natin kung ano man yung purpose natin sa buhay natin, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!